Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat mga kapantime. Napapalain po tayo lahat ng pong may kapal. Bigyan tayo ng malusog at maganda pangatawan, maganda kaisipan at marami pang pagpapala. Welcome to my YouTube channels, Kapantime TV. At kung bago ka pa lang po sa channels ko, please subscribe, like, share, and comment po. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So today mga kapantime, pag-uusapan po natin ang lung cancer. Ano nga po ang kalagayan ng baga? Ano po ang cancer? Ano po ang lung cancer? Ano po yung mga risk factor o dahilan ng pagkakaroon ng lung cancer? Ano po yung mga palatandaan na mayroon na po tayo lung cancer? Ano po ang dapat natin gawin para po maiwasan natin ang lung cancer? But before we start, I would like to introduce first myself. I'm Brother Jay. So ito na nga. Let's start na po. Pero mag-attendance po muna tayo. Is there any absent? Oh my God! Joke lang po. So, ano nga ba ang baga? Ano bang kahalaga ng baga sa ating katawan? Alam nyo, napakalaga po ng baga sa ating katawan. Alam nyo kung bakit? Kasi po, dito po dumadaloy o daluyan po to ng oxygen papasok sa loob ng ating katawan. At dito rin po lumalabas o daluyan din po na palabas ng carbon dioxide sa loob naman ng ating katawan. So what will happen to us kung hindi makakapasok yung oxygen sa ating katawan at hindi makakalabas ang carbon dioxide sa ating katawan? Siyempre po, maaari tayong mamatay. So ano naman ang cancer? Ay cancer po isang sakit na kung saan hindi makontrol ang pagdami ng mga cells sa ating katawan. Kapag nagsimula ang cancer sa baga, ito ay tinatawag na lung cancer. So yun po yung cancer at lung cancer. At alam niyo po ba mga kapantime na pangunahin po sa nagiging dahilan na pagkamatay ng maraming tao sa larangan ng cancer yung lung cancer. At alam niyo ba noong taon 2020, 2.2 million ang napiktuhan ng lung cancer sa buong mundo according po sa Global Cancer Statistic. Opo, ang lung cancer ay isa sa pinakakaraniwang cancer sa buong mundo. At dito sa atin sa Pilipinas, ito ay pumapangalawa sa pinakakaraniwan at pangunahing dahilan na pagkamatay ng maraming tao. Opo, lalaki o babae, naninigarilyo o hindi, ay maaari pong tamaan ng lung cancer. At alam niyo po ba, according din po sa American Cancer Society, ang lung cancer daw po ang pinakapangunahing namamatay kaysa sa ibang cancer kagaya po ng colon cancer, breast cancer, at prostate cancer. Kaya po, maging aware po tayo na hindi po natin basta-basta dapat binabaliwala yung ating baga kasi napakahalaga po ito at marami po ang tinatamaan dito. So ano-ano nga ba ang nagiging risk factor o dahilan ng pagkakaroon ng lung cancer? Una-una po dito yung paninigarilyo or sigarilyo. Opo, so napakarami po sa atin sa buong mundo ang naninigarilyo na naapektuhan po o nagiging dahilan po ng pagkakaroon ng lung cancer. At alam niyo po ba sa lung cancer na marami ang namamatay? 80 to 90% po sa namamatay sa lung cancer ay dahilan po ay chemical ng sigarilyo. Opo, hindi ko po alam kung bakit marami sa atin ang naninigarilyo hanggang ngayon. Marahil lang iba naninigarilyo sila dahil ito ay una nagpapatanggal ka ng stress, nagpapatanggal ng pagod, minsan na nagkakaroon sila ng lakas sa loob, minsan naman na pampawis sa kalangutom, o kaya na mapapalipas ng oras. Kahit na ano pang dahilan yan na nabibigay sa atin ng paninigarilyo natin, isa lang ang nakakasiguro dyan. Lahat tayo ay maaring magkaroon ng sakit na lung cancer or cancer sa baga. So ang pangalawa po, yung second hand smoke. Opo, kahit hindi po tayo naninigarilyo, pero pag tayo nakalanghap ng usok ng sigarilyo sa loob ng ating tahanan o sa ating kapaligiran, maaari po tayo magkaroon ng cancer sa baga. Alam niyo po ba na sa atin, dito sa atin sa Pilipinas, halos bawat isang pamilya ay meron naninigarilyo. Kaya napaka-expose po natin na maaari tayong magkaroon ng lung cancer dahil nga sa usok. At minsan hindi natin maiwasan din kasi sa kapaligiran na nalanghap natin yung hangin. Kaya maganda po mag-face mask po tayo. Okay? So pangatlo pong dahilan yung pollution. Opo, polluting na rin po dito sa atin
At nakakalanghap din po tayo ng mga chemical sa hangin, maging sa mga factories or sa mga basurahan. Isa rin po yan sa mga nagiging dahilan na pagkakaroon natin ng lung cancer, yung pollution or duming hangin na nalalanghap natin mula sa usok ng kung ano-ano, mga usok ng sakyan, sa mga factory or sa mga chemical sa factory o sa usok ng mga sigarilyo. Ano pa po, pagiging obesity or sobra sa tibang wala sa timbang. Ano pa po, pagkakaroon ng too much drinking ng liquor or alak, sobra-sobrang pag-iinom ng alak. Ano pa po, minsan naman po ito ay nasa namamana po. Opo, kung meron po tayo sa ating pamilya, kapatid, magulang, maari po tayong makuha nito o magkaroon ito dahil po sa kanila. At minsan naman po kung tayo mismo sarili natin, tayo po ay survivor or cancer survivor, pwede pa rin po tayo magkaroon yan, mga kapantay. Lalo na kung na-expose tayo sa mga usok, sa pollution, sa usok ng sigarilyo, or mismo tayo ay naninigarilyo, pwede pa rin po tayo magkaroon ng lung cancer. So yun po, makapantay, yung mga nagiging risk factor po na pagkakaroon ng lung cancer. Ngayon pumunta naman po tayo sa mga sintomas ng pagkakaroon ng lung cancer. Oh my God! Ngayon naman po mga sintomas, ano ka ba mga palatandaan ng pagkakaroon ng lung cancer? Yung lagi tayong inuubo or ang ubo natin ay tumatagal po. Opo, kung tayo po ay lagi inuubo at tumatagal po ang ating ubo, maaari po tayo may lung cancer. Pangalawa po, lagi tayong hinihingal or madali tayong hapuin o hingalin. Lahat naman po tayo nakakaranas niyan, hingalin o hapuin kung tayo po ay naglalaro, kung tayo ay nagjo-jogging or may mga ginagawa tayong activity. Pero kung napansin po natin na kunting lakad lang, kunting galaw ay hinihingal na tayo or hinahapo tayo, maaari po isa po yan sa mga sintomas na mayroon na po tayong lung cancer. Ano pa po? Lagi may plema. Opo, hindi po tayo nawawala ng plema. So, posible din po na mayroon tayong problema sa baga. Ano pa po? May huni ang ating paghinga. Kung may napapasin tayong huni sa ating paghinga, isa rin po yan sa dahilan na maaari na po tayong mayroon problema sa baga. Masakit ang dibdib kapag humihinga, umuubo, or tumatawa. Pag naramdaman po natin yan at nakaramdam po tayo yan, isa yan sa mga palatandaan na mayroon na pong problema ang ating baga. Pagbaba ng timbang nang hindi natin alam ang dahilan, so isa rin po yan sa nagiging palatandaan or pamamaos. So yun po yung mga palatandaan na tayo po ay may problema sa baga. Ano pa po? Pananakit ng mga buto. Opo, pananakit ng mga buto, pananakit ng ulo, pagkahilo, pananakit ng braso at binti. Ano pa po? Pagkakaroon ng mga bukol sa liig at pagkakaroon ng kulay dilaw sa ating balat at mata. Yung apat na binanggit ko sa huli, yung pananakit ng buto, pagkakaroon ng bukol sa liig, pananakit ng ulo, pagkahilo, pananakit ng braso at binti, at pagiging kulay dilaw ng mata at balat, yun po yung mga sintomas na malala na po ang ating cancer sa baga. Ang ating baga ay malala na po. Yun na po talaga yung mga sintomas na makikita natin sa ating sarili. So, paano naman natin maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Una-una po, iwas po tayo sa paninigarilyo. Alam naman natin ang sigarilyo isa sa pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng lung cancer. Yung nagiging dahilan din po ng iba na kahit hindi naninigarilyo ay nagkakaroon dahil din po sa tinatawag na second-hand smoke. Ano pa po? Iwas din tayo sa pollution o po sa mga nalanghap nating hangin. Yun po ay dapat natin iwasan sa mga lugar na yun na marurumi o makalanghap tayo ng mga chemical or mga usok ng sigarilyo. Much better po kung magsusutan lang po tayo ng face mask para po safety po tayo. Iwas din po tayo sa maraming tao. Maaari po doon na makakuha tayo ng sakit or dahilan po ng pagkakaroon natin ng lung cancer sa mga tao makakasalamuhan natin. Ano pa po, panatilihin natin yung personal hygiene or magiging malinis po tayo, especially sa ating mga kamay, bago tayo kumain, lagi tayo maghuhugas or gumamit po tayo ng alcohol. Lagi rin tayo mag-exercise, siyempre, importante din po lagi tayo mag-exercise at kumain tayo ng mga masustansyang pagkain na mas makakabuti po sa ating kalusugan. So yun po yung mga dapat natin gawin para po tayo ay makaiwas sa lung cancer. Alam niyo po, mahirap po magkaroon ng cancer. Opo, may option naman po kung paano natin ito gagamutin. Pero hindi naman natin alam kung ito po ay sure na makakagaling po tayo. Kagaya po ng
ang tinatawag na tawag dito, operation, surgery. Pwede tayo magpa-surgery, pwede rin naman tayo magpa-therapy, yung chemotherapy, pwede tayo dun. Pwede rin naman tayo magpa-laser therapy or radiation therapy. Kaya lang ang tanong is, sigurado ba tayo, nagagaling po tayo dun? O kaya naman po, may sapat ba tayong halaga o pera para gawin yun? So napakahirap po magkasakit mga kapantime. So wag na natin po hayaan na dumating yung time na yun na mangyari po sa atin yun. Alam nyo po na walang sakit na nanalo kung lagi po tayo nag-ehersisyo, lagi tayo nag-exercise, kumakain tayo ng malusog at magandang pagkain, hindi natin inaabuso ang ating katawan at may pananalig tayo sa ating Panginoon. Maraming pong salamat mga kapantay. Nawa po ay marami na naman po kayong napulot na aral sa ating pinag-usapan. Pahalaga po natin ang ating baga sapagkat ito po ay malaking ginagampanan sa ating katawan. Maraming salamat po. Muli po, please subscribe, like, share, and comment po sa mga hindi pa po nagsusubscribe. And please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. And lahat ng ito ay maraming salamat ulit to the God, to the glory to the God. In Jesus' name, Amen. Bye-bye. See you in my next video.